Pahinga muna tayo. Magkirit-kirit na sugat ko eh. Sakit. Malapit na ba tayo? Oo, dyan lang sa kabila nito yung kulot. Ngayon bang malapit na pa sa ating bayan, saka ka pa malulungkot? Magpahinga mo na rito. Marahil ay hindi na tayo magpapahinga. Magmula nang tumakas tayo sa bataan, ay hindi na napalagay ang aking isip. Sinapit na kasawian ng ating hukbo ay halos hindi ko mapaniwalaan. Hindi maamin ang ating damdamin ng sumubo sa mga hapon. Lahat tayo ay nagpakasakit at nagdanas ng di ko konting hirap sa larangan ng tigmaan. Nasaksihan natin ang kahambal-hambal na kamatayang sinapit ng ating mga kasamahan. Tayong naririto ngayon ay mayroong pang buhay sa awa ng Diyos. Saka ng atin ay maring higit pang mapapalad ang mga nasawi kaysa sa atin, sapagkat sa mga sandaling ito ay wala na tayong kalayaan, maging ang kalayaang magbalik tayo sa ating mga tahanan. Maliban sa ibukod tayo sa kapangyarihan ng mga Hapon, ang ibig ba sabihin ay hindi na tayo uuwi? At saan naman tayo pupunta? Hindi ko sinabing hindi tayo uuwi. Labis na nag-imagsik ang aking damdamin, kung kaya't nagtatalo ang aking kalooban sa nararapat kong gawin sa mga sandaling ito. Hindi ko yata matitiis ang ginagawang kalapastangan ng mga Hapon. Gerardo! Ang sigarilyo natin! Isa-isa na lamang ang sigarilyo natin eh. Napahamak pa. Sumabog na. Pagpala pa natin mahigit yan. Ang katumbas ng sigarilyong ito ay ginto. Gaya nga ng itinanong mo. Paano natin ito maiitip ngayon? Wag! Huwag may tabon! Kaya kikilos! Masa mga kamay! Hindi! Wag! Wait! Kiko! Wala. Dakot mo kami. Kanina ko pa kayo minamatyagan eh. Anong ginagawa niyo rito? At ikaw? Anong ginagawa mo rito? At may dala ka pang rifle. Bakit? Umabot ba dito ang labanan? Ang isasagot ko sa inyo ay ito. Ano ko ba katupunero? Ito ang kontak ng pangkat naming gerilya. Gerilya? Oo, bakit? Hindi niyo ba alam? Magmula nung tumakas kami sa Bataan ay sumapi na ako sa pangkat nila. Meron pa ng gerilya ngayon? Ilan sa mga kasamahan ko. Eh saan naman ang lakad nyo? Pauwi na kami sa amin, sa San Jose del Monte. Anong gagawin niyo doon? Ibig niyo pa bang mahuli kayo ng mga Hapon? Kayo mga takas, buti pa sumama na kayo sa amin. Hindi na kami uwi sa San Jose? Para ano pa? Madali na umuwi. Buti pa sumama na kayo sa akin ngayon. Ano? Ewan ko sa kanila. Ako ay sasama sa'yo. Kasama na rin ako. Di lalo na ako. Eh bakit tayo na? Di naman ba ata ang sugat mo, Karyas? Hindi naman. Ginagamit ko ni Gerardo eh. Ah, siya nga pala. Doktor nga pala si Gerardo. Hindi pa naman. First year lamang ako nang matigil ako ng pag-aaral. Pareho na rin yun. Doktor ko na rin. Tayo na. Siya si Hercules. Siya si Ulo. Ito sa baryong ito, papasok sa bundok, ay hindi nagpapatwal ang mga Hapon. Dadapwat, ang ating mga spiya sa mga poog na yan ay pawang mga nahuli ng mga Hapon. Ang isa sa mga nahuli ay si Kiko. Pinaramdam ko ng labis. Si Kiko ay napakabait na bata. Kung wala nagsuplong sa mga Hapon, sila hindi mahuhuli. Totoo ang sinabi mo, Karyas. Ngunit sino? Kapten,
Marami pong kolaborator sa Lasi. At ang masinin sa lahat dyan ay Standang Ingo. Kilala mo siya marahil din yun, Oo, kilala ko siya. Siya ngayon ang pinuno ng sandalista. Dapat siya ligpit, Kapitan. Kaya namin siyang dukutin. Hindi sa ganyang paraan. Sabagay ang maging kawawa ay ang kanyang kaisa-isa anak na dalaga. Oras matipok siya na gusto. Ano bang kawawa? Ligpit natin sila kapwa. Iwanan muna ninyo kami ni Garcia. Ano kayang mabuti nating gawin? Anong may papasiya mo? Teka ng akin ay ang kailangan ngipin siyang ngipin. Ngipin sa ngipin. Ang ibig kong sabihin ay sugalan natin siya sa kanyang paraan. Kung kaibigan siya ng mga hapon, bakit hindi rin natin siya kaibigan? Kung paano siya nakatutulong sa mga hapon? Ay sa ganyan din paraan makatutulong siya sa atin. Nililito mo ako. Paano mo magagawang tumulong sa atin ang matandang yon na isang sagdalista? Kapten, tandangin ko ay meron daw anak na talaga. Ang babaeng yun ang ating kakasangkapan. Siyang gagawin nating tulay sa lahat ng bagay na nais nating malaman sa kanyang ama. Madalit sabi, ang karapukan ng puso ng babae ang siyang ating sasamantalahin. Mainam na balak. Gerardo, kilala ka ba ng matandang yon o ng kanyang anak? Marahil ay hindi. Sa Manila ko halos lumaki. Lalong mabuti, sapagkat ikaw ang ibig kong gumanap sa balak niya. Captain, hindi sa ako ay tumututol. Ngunit, bakit ako pa naman ang napili mo? Unay, ikaw ay taga San Jose. Hindi magiging kahina-hina lang ang mauwi ka muli doon. Pangalaway, taglay mo mga katangian, makaakit sa uwi ka mo ay marpok na puso ng babae. Tatlo ikaw, Tiniente. Ang higit na mapagkakatiwalaan ko. Ang napasubo yata ako ng gusto. Bakit? Natatakot ka ba? Hindi siya natatakot. Ang inaalala ko lamang eh, baka bungi at bulutong ka pang kanyang anak. No, hindi naman siya talagang hangat mo. Biro ko lamang yung Captain. Alright, Lieutenant. Hinahangat kong tagumpay mo. Hindi sa pag-edit. Sa iyong misyon, Gerardo. Salamat, Captain. Magkikita pa tayo muli bago ka magtungo sa San Jose del Monte. Babag dati. Yan na si Gerardo na anak ni Kapitang Kiko sa Bayang-Bayanan. Ah, yun ba? Ano? Nasaan ang ahas? May tabi ng puno. Bubuli lang pala eh. Bubuli? Ay, bakit? Bitiwan mo ang anak ko. Napastangan kang lalaki ka, ha? Hindi, Tay. Tinulungan pa nga niya ako. Eh, may ahas po doon eh. Ahas? Saan naroon? Hindi po ahas. Bubuli lamang eh. Ang akala ko ba'y kung ano na ang ginagawa mo sa aking anak eh. Ipagpaumanhin mo sana ang aking pagkabigla. Wala po kayong dapat alalahanin, Mangingaw. Nakikilala mo pala ako. Opo.
Ako ay si Gerardo Garcia, anak ni Kapitan Kiko sa Bayan-Bayanan. At ikaw palang anak ni Kikong Pilay. Ikaw ba yung nag-aaral ng pagdodoktor? Opo. Eh, doktor ka na ba ngayon? Hindi pa po. Natigil kang aking pag-aaral dahil sa kaguluhang likan nitong digmaan. Eh, tayo na, Juan. Gerardo po, Dito ko na mag-almusal sa bahay. salamat po. Nakatapos na ako. Eh, pumanik muna kayo sa amin kung ayaw man ninyong kumain. Siya nga naman. Saan na kayo? Ba, Gerardo, good morning, Kap. Mabuti naman. Ano, bihag mo na bang marupog na puso ng taga San Jose? Malalalim bang pulutan sa ilong? Hindi ko akalain ganun pala kagandang anak ni Mango. Mukhang napatama ka sa kursunada mo. Anak niya, te. Hindi naman. Yan eh, napag-uusapan lamang natin. Yan ay biro ko lamang. Ano naman resulta ng lakad mo? Walang ganamang halaga. Ngunit, malaki ang ating pag-asang may isang katuparan ng ating balak. Ang tinutukoy mo ay ang kanyang anak? Si... Maring ang kanyang pangalan. Magandang pangalan yan. Ano, nabihag mo na ba siya? Hindi pa naman. Dahil 2 linggo pa lamang ko doon eh, hindi ko na kagad akong makadagi. Disbilisan mo naman. Huwag ka mag-alala, Captain. Pinagkakatiwala na ako ni Mangingo na maglabas-pumasok sa kanilang bakuran. That's better. Pahinga ka na at nang makausap mo sa pangarap si... Maring, Maring, mag-iisang linggo ko nang hindi napapansin dito si Gerardo. May pinuntahan siya eh. Saan? Ba, ewan ko. Hindi niya sinabi sa'yo kung saan siya nagpunta? Bakit naman sasabihin sa akin? Oh, eh bakit si Cardig? Sinasabi niya sa akin kung saan ang kanyang lakad. Magnobyo kayo. At kayo bang dalawa? Eh, hindi lumiligaw sa akin yung tao eh. Naku, pero palo ka. Tumigil ka nga dyan, Rusin. Opo. Tingnan mo nga kung sino yun. Aba, Maria, andito si Gerardo. Si Gerardo? Oh, bakit ka natataranta? Eh, sino natataranta? Sige ka, Gerardo. Maring. Para sa ito, Maring. Salamat. Maupo ka. Sino gandang bulaklak nito? Yan ay hindi alaga sa akin. Pinupul ko yan sa tabi ng landas na patungo sa bundok. Ang galing ka sa bundok? Ang sinabi ko ay landas na patungo sa bundok. Hindi ako nang galing sa bundok. Bakit? Masama ba yan? Hindi sa masama. Alam mo namang ang kalagayan ng panahon ngayon. Kahapon lamang ay may dinakit na naman 3 lalaki. Naghihinalaan may kinalaman sa mga gerilya. Tinatawag dito ang itay at konsumyasan. Yan ba yung tungkulin ng iyong ama? Oo, siya ang pinagkakasiwalaan ng mga Hapon sa bagay na yan. Napatunayan bang mga grilya yung mga nahuli? Oo, nakuha sa kanila ang listahan ng mga kasamahan nila sa bundok. Baka naman hindi listahan ng mga pangalan. Maniwala ka. At pati ang itay ay may kopya ng listahan nun. Ang karamihan pa nga sa mga nakalista ay taga rito. Bakit mo naman nalaman? Nabasa ko. Ang mga bagay na yan ay pinagkakatiwala naman sa akin ng itay. Alam mo, inisa-isa kong mabuti ang mga pangalan. 3 Gerardo ang nakasala doon. Salamat naman at walang may Epidilio Garcia. Bakit naman ako masasama doon? Grilya ba ako? Marin, kung nagkataong nakasala ang pangalan ko doon, anong gagawin mo? Eh, anong magagawa ko? Ang lagay ba eh, mababayaan mo na lamang kung mahuli ng mga hapon? Bakit yun ang iisipin mo? Hindi ka naman gerilya. Nasitiyak mo bang hindi ako grilya? Halimbawang ikaw ay gerilya. Kaya ano sa akin? Ang totoo ay inuusisa ka sa akin kuminsan ng itay. At yan naman ay hindi mo maiaalis sa kanya. Ano naman ang ibig niyang malaman? Wala. Napapansin lang niya na dumadalas na niya pagkarito. Masama ba yun? Ano raw ang layon mo at ikaw ay laging dumadalaw dito. At itinataon mo pang wala siya. Ano ang sabi mo? Di wala. Anong malay ko kung ano nga ang layon niyo dito?
Ang aking layunin dito ay maaari niyang ipalagay na mabuti o masama, di ba? Yung pa naman ay dapat niya pangusisahin sa'yo. Sayang lamang kanyang tungkulin bilang tagapagsiyasat ng mga Hapon. Gerardo, hinahamak mo ang aking ama. Hindi lamang ang iyong ama, at ikaw, kapwa kayo mahihina sa pakiramdam. Ang ibig mong sabihin ay... Maring hindi malaman ng iyong ama ang sanhi ng malimit kong pagdalaw dito. Ngunit ikaw ay labis-labis na dapat makaunawa. Oo, Marie. Ikaw ang tanging makadadama ng aking layunin. Masdan mo ang aking mga mata. Yan ang durungawan ng aking kanito. Yan mawabakas ang taos at dalisay kong mahangari. Gerardo, Marie, minamahal kita. Kung inaakala mo, hindi ako parapat dapat. O di kaya meron lang mapalad kasi sa akin. Tapatin mo ako. Nais kong marinig ang iyong sagot. Sabihin mo sa akin kung may kalayan ka pang tugunin ang inihandog kong pag-ibig. napakabigat ang ibig mong bigasin ko sa aking mga labi. Hihingi mo ang isang sumpang katumbas ng aking buhay. Pati, sagutin mo na ako ngayon. Kahit nasabihin mong hindi mo ako kinibig, ay nais kong marinig ngayon sa iyong mga labi. Ibig mo bang sagutin kita dahil lamang sa iyong pagpupumilit? Maring, alam kong minamahal mo ako. Tumingin ka sa akin. Maring, Gerardo, minamahal kita. Iniibig kita. Maaari po ba namin makausap si Kapitan Machita? Ano kailangan? Bibigay po namin sa kanya. Okay. Oh, Mario. Oh, upo muna kayo. Ah. Upo muna, Mario. Oh, meron kang kasama? Iyo kaibigan? Opo. Ito po ang konting handog namin sa inyo. Oh, maraming salamat. Ah, hindi mo tatay gagawin lang dito. Makita niyo pa yung mga biranggong dinara sa Manila. Ang ibig niyo sabihin ay sina Gerardo at Carding? Oh. Mabigat ang kanilang kasalanan. Kapitan Machita, kung sila man ay nagkasala, ay hindi naman sila masasamang tao. Si Carding po ay maaaring naliligaw lamang ng landas. Malapit na po kami ikasal. Ganoon din po sila ni Gerardo. Ah. Magsiya kayo ng darawa. Opo. Sila nga po ang sadya namin sa inyo. Nakiusap na ako sa aking ama, ngunit ayaw niya makialam. Kaya kayo na ang aming nilapitan. Para rin yung awa, tulungan niyo kami. Hindi ko maramang kung saan sila dinara. Sa airport studio o sa provincial. Tutulungan ko yung dalawa. Arang-arang sa ito tayo. Siya mabuti tao. Salamat po. Ngunit kung kayo sasama sa akin sa Manila, Sasama kami sa Manila. kung kayo papayag, Bakit po hindi ito siyang kailangan? yan ang kailangan. Para kayo ipakasal yung sa dalawa. Ang ibig niyo sabihin, pagkakasal kami? Yan ang kailangan. Para malagot kayo kanyang karayan. Paano po aming mga magulang? Kayo ba kaya? Wala po ba kayong ibang parang magagawa? Marami rin. Ano? Kasama kayo sa akin sa Manila, Bugay. Kailangan kayo mag-Madrid. Sasabihin ko po muna sa aking isay. Sasabihin ko rin yun sa aking nanay. Kayong bahala. Hantayin ko kayo hanggang Bugay. Kaalis na po kami. Okay.
Tasya, naku, hinuli po lahat ang mga lalaki sa bayan-bayanan. Ikinulong po lahat sa simbahan. Diyos na mama yun, paparamay kay si Simon po. Lahat po ng lalaki yung si Tasya. Hindi naman guerrilla. Piliin daw po ng hapon kung sino-sino ang guerrilla. Mahirap ka mapagkamala si Simon. Kung mabuti pa ho'y pumunta siya, puntahan niyo si Manggo. Mabuti pa nga yata eh. Si Manggo ay nasa ospital. Alam ninyo, ang kanyang bahay pala ang sinalakay kagabi ng guerrilla. Nang dumating ang saklolo ng mga hapon, ay wala silang dinat ng guerrilla. Kaya't ang napag-itingan ang mga lalaki sa bayan-bayanan. Naku, paano kayang gagawin ko, Diyos ko? Naku, talagang mga hapunan, wala nang ibang magawa, kundi pahirapan na lang ang mga tao. Gerardo. Hey, yes, terang you. Ini mo. Ano yun? Na kayo ay magsasama sa hirap at ginhawa. Bakit kaya saradong-sarado ang bahay? Itay? Itay! After 3 years of silence, we return to proclaim the new song of liberation. General Douglas MacArthur, at the head of an amphibious landing force of gigantic magnitude, has returned to fulfill a promise made to the Filipino people. A promise written in the blood, sweat, and tears of a nation that had tentatively lost its freedom, but never its strength and determination. Even as we make this broadcast, a huge American armada has already secured its beachhead on the shores of Leyte. Japanese coastal installations have been rendered ineffective after 36 hours of unrelenting bombardment by Bochena aircraft. General MacArthur's headquarters announces that the enemy is presently in a state of rout. Thousands of Japanese soldiers are reported to have fled to the hill, where alert guerrillas are mobbing them up and Sirado po yung bahay. new weapons. It is Si Lieutenant Garcia? less than 48 hours. At The nakausap entire ko siya. western coast of Leyte is Anong bilhin sa'yo? Kumusta daw po sa inyo? President Kay Carias, kay Isidro, at sa lahat-lahat. Yan lang? Maghihintay daw siya ng order sa inyo. Bakit hindi pa siya sumama sa'yo? Hindi pa siya masyadong magaling. Magpapalakas pa siya. Join them to stand shoulder to shoulder in one united effort of Salamat rebuilding naman. and stability. Gerardo, umahalis na mga bisita ng Itay. Gerardo, Maring, pinakikilala ko sa inyo ang ating Cornelia Magbibig. O, kami hindi natatagar pag aaris na. Parang sinyo. Bago na naman yung dalawang kasama ni Captain Mazda. Ano kaya sadya nila sa Itay? Huwag ka na mag-usisa. Yan ay hindi mo trabaho. At kanino sa'yo? Gerardo, ibig lamang kitang makausap. Tayo na sa bahay. Diyan ka muna, Maring. Sandali lamang. Umupo ka na. Humihingi sa akin ng tulong si Kapitan Masita
sa ikapapayapa ng bayan at marami daw darating dito sundalong hapon. Di umano'y lumunsad na raw sa Leyte mga Amerikano. Siya nga ho. Sinasabi nila sa akin. Kaya ngayon naman ang oras na dapat na tayong kumilos. Ano pong tulong ang kailangan ng mga hapon sa atin? Hindi sa kanila. Gerardo, ikaw ba'y may sapat na lakas na upang makaahon sa bundok? Opo. Gerardo, hawak ko ang isang mapa ng mga himpilan ng mga hapon sa loob at labas ng bayan. At ito'y kailangang mapa sa kamay kaagad ni Kapitan Silva sa lalong madaling panahon. Tay, inutusan ninyo ako sa isang misyong lubhang mapanganib. Natatakot ka sa panganib, Gerardo? Nalimutan na ba ninyo na kung ano't ano man ang mangyari sa akin, ay maaari din mapahamak si Maria. Kini wala na akong pananagutan. Bahala na kayong dalawa mong isa. Maring! Maring! Tay, anong sasabihin ko kay Maring? Ikaw na ang bahala. Saka na tayo mag-usap ulit. Tinatawag ba ako ng Isay? Oo, nang magkausap daw tayo. Tungkol sa ano? Inutusan ako ng Itay na magtungo sa bundok. Mayroon daw akong dadaling mapa. Bakit? Labag ba sa loob mong nabi sa aking tungkulin? Gerardo, ang ginagampanan ninyong tungkulin sa ating bayan ay hindi magiging labag kailanman sa aking kalooban. Ang pinagdaramdam ko lamang ay ang muli na naman nating paghihiwalay. Tila mawawasag ang aking dibdib kung ikaw ay malalayo sa aking piling. Ang ibig mo bang mangyari ay huwag mong sundin ang inuutos ng Itay? Hindi, Gerardo. Dahil sa ating bayan ay huwag mong pahalagahan ang aking sinabi. Nararapat tayong magtiis kung siyang kinakailangan. Magiging mabigat ang lahat ng aking gagawin kung ikaw ay magdaramdam. Yan naman ay dahilan sa pagmamahal ko sa iyo. Nangangamba lamang ako na baka hindi na tayo magkita pang muli. Yan ang hindi mangyayari, Marie. Magkikita at magkikita tayo. Kahit na bang kaya kong ibalik sa iyong pilit. Gerardo. Teka mo na, Kapitan. Marating na kayo. Bako nung nauna. Ako sa lahat. Gentlemen, sorry lang ha. Kailangan ni Flora magpahangin sa labas eh. Ha? Hindi ka na mabuti yung sakit ng ulo ko. Teka. Sige, gentlemen. Isa lang tayo, no? Nagkabdihan tayo sa lahat na ito. Anong kalokohan na naman bang masok sa ulo mo? Kalokohan ba yung ilayo kita sa mga swap ngayon? Sila, dibdiba na yata ang ginagawang pagpapartner natin. Baka kung ano na lang sabihin sa atin ng ating mga kaskwela. Flora, sinabi ko na sa iyong nais kitang mga sarili. Hindi lamang sa pagsayaw, hindi pati sa mga sandaling katulad ito. Ikaw ba'y nagpapahayag sa akin Ako ay nagtatapat sa iyo, Flora. ng pag-ibig? Ang pag-ibig. Isang pag-ibig na malawan ang nakukuyo sa aking dibdib. Damhin mo man ang bawat tibok ng aking puso. At bawat pintig niyan ay daing ng pag-ibig. Napakatamis ng binigkas mo. Matamis nga. Ngunit yan ay hindi bulaklak ng gila. Yan ang tibukin ng aking puso. Ang tanging nauukol sa iyo. May sama mo bang sinabi ko? Hindi, Gerardo. Nangangamba lamang ako na baka hindi ako tinatangin mo sa iyong buhay. Galing lang ang tanong sa akin. Mali bang hindi? Ikaw ba naman ay mawawalan ng ibang kasintahan na pag-uupulan mo ng iyong pagbiyak? Kung ang inakala mo ay may katotohanan, maaari mo na akong parusahan at kamuhian. Ngunit kung naghahanap ka lamang ng dahilan
Huwag akong iyong pagbintangan. Huwag mong damdamin ang aking sinabi. Nanilibog ho na ako sapagkat malaw na kitang iibig. Pinag-upulan na kita ng isang tenting ng pagmamahal sa simula't mula pa. Flora, Ayun sila, oh. Hoy, ano ba kayo dyan? wala nang kasing bigay ang mga sandali ito sa aking buhay, Flora. Hindi ako makapaniniwala na siya'y nakalimot na. Hindi ko mayalis sa aking isip na hinanap niya ako. Nagbalik siya rito, Rosing, nang panahon tayo nasa evacuation. Maring, ang mga taga rito sa atin ay nakakabalik ng lahat. Bago na ang tahanan nilang nawasak sa digmaan. Hindi pa ba sapat ang panahon yan upang si Rado'y makabalik kung siya man ay buhay? Kung siya naman ay buhay, hindi ba niya magagawa ang lumiham o magpasali man lang sa kanyang kinaroroonan? Maring, kahina-hinayang ginagawa mong pagpapakasabi. Kung sa kabila niya ay malaman mong siya'y buhay at natuto ng lumimod. Yan ay hindi mangyayari. Higit ko pang nanaisin, namatay siya na umiibig sa akin. Kisa sa buhay siya na nakalimot naman sa akin. Panay na naman kayong daldalan dyan. Tapos na naman ho ako ng tinatahi ko eh. Tapos ka na pala, tulungan mo akong mag-ayos dito. Inaapura ni Chayo ang mga bisitang ito. Nakasali si Marin. Papakulod daw muna siya bago pumasok. Bakit nagalang ka ba siya kapalit ni Gerardo? Ikaw naman, naudyo ko nga lamang yung taong mamusurat nang makalimutan si Gerardo eh. Bibigyan mo na kaagad ng kahulugan. Hindi naman namin gaganonin. Baka maloka na ang batang yan. Kung minsan eh, kayo na rin ang nagsasabi na nagiging palabiro na si Maring. Ngayon nga naman ay malaki na ang pinagbago ni Maring. Naging masaya at gumanda pa. Uy! Nakita niyo ba itong diaryo ngayon? Bakit na naman ang balita? Bakit? Gerardo. Buhay. Ikakasal. Ano ba pinagkakabiluhan ninyo dyan? Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit hindi kayo makapagsalita? Wala isang dyaryo. O ano yung dyaryo? Meron bang namatay? Wala. Meron lang balita. Mano linawin mo nga sinasabi mo? Maring, si Gerardo'y buhay. Nasa periodiko ang kanyang larawan at pangalan. Maring, akin ang pahayagan. At saka mo nabasahin. Sukat na ang nalaman mong siya'y buhay at isa ng ganap na manggagamot.
ha? Salamat, doktora. Nagdala ka pa. Happy birthday. Thank you. Ito pala ang talyal mo, no? Oo. Birthday. Thank you. Panik, alin na kayo, tuloy na kayo. Gusto ko muna makita ang loob. Mamaya na, pumalik ka muna. Gusto ko lang na makita niya yung mga bisido. Ayan, ito si Flora. Kapag bisida. Rosing, ikaw lang ang bahala sa kanila. Tuloy na kayo. Okay. Bakit ka nananahit? Ayaw mo bang tumalo sa aking kumpleanyo? Ayaw. Nilililip ko lamang ito. Kukunin daw mamaya ni Luz. Sandali na lamang ito. Siya, doktor, ang aking ipinagmamalaking mananahin dito. Si Marie. At siya naman, Marina, si Doktora Flora Marasigan. Isinagagala ko silang makilala. Salamat. Aba, magandang bisida ito, Kung masisirang patahi ay sa kanya ko ipinagkakatiwala. Halos lahat ng bisida mo ay siyang tumatahi. Di, siya rin ang tatahi ng aking tayo de boda? Sino pa? Salamat din gano'n. Sangkian, Marie. Oo. Tayo sa itaas. Dalian mo yun, Marie, ha? Susunod na ako. Ano ka ba dyan? Hindi ka na natapos. Sandali na lang ito. Marie, hindi mo ba namumukhaan yung bisitang kasama ni Sayo? Yung kasama niya dito? Oo. Pinakilala ba sa'yo? Oo, si Flora Marasigan. Hindi mo ba nagugunita ang pangalan niyo? Flora Marasigan. Marasigan. Jose, lakasan mo yung loob. Huwag ka magpapahalata. Ang mabuti kaya umuwi na ako. Paano ngayon? Inaantay ka nila sa itaas. Ikaw nang bahalang magdahilan sa kanila. Sabihin mo sumakit ang aking ulo. Sige na, Rosing. Iwanan mo na ako. Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi ho. Sumakit lang naman ang ulo ko Mabuti na yung nagpapatingin ka. Ang sabi nila ay mahina raw ang katawan mo. 24. Dan 25 y medio. 22. Bakit ba hindi pa ninyo bigyan ng tatlong araw ang inyong kasal ni Gerardo? Madali na yan. Oras na mayaring ating tayo di boda, mali na kami ikasal kahit anong oras. Grandya yung kasal, doktora? Hindi naman. Mari ba naman hindi? Pare pa naman kayong doktor na ikakasal. Ayan, kukumiday ko kayong lahat at lang hindi kayo maghinala. Hindi naman yata kami nababagay sa inyong sosyedad, doktora. Maring! Tubig! Madali! Tubig! Eder! Kumuha kayo! Tubig! Maring! 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 Mabuti na ang kanyang pulso. Anong dinaramdam mo? Wala ako. Nahilo lamang ako. Maupo ka muna. Huwag na po. Mabuti na pakiramdam ko. Ang mabuti umuwi ka na at nang makapagpahinga ka. Tayo na, Maring. Maring, may bisita ka sa doktora? Ha? Patuloy ko na ba? Oo.
luluwas na kami sa Maynila bukas. Bakit pa kayo nag-abalang pumarito? Bakit ayaw mo bang magpaalam ako sa'yo? Maupo kayo. Maring, nais ko sanang makatulong sa iyong karamdaman kung hindi mamasamain. Bakit mo mamasamain ang inyong tulong? Dangan nga lamang ay wala naman akong karamdaman. Kaming mga doktora nakaalam yan. Wala naman ako nararamdamang masakit sa aking katawan. Maliban sa ako'y parang nangyayari. Ano ang inyong tinutukoy, doktora? Napag-alaman ko na ikaw nagdanas ng maraming hirap at kasawian itong nasarang digmaan. Ang mawalang ng minamahal sa buhay ay isang magbindilo ng tadhana. Ang iyong ama ay namatay na isang bayani at yan ay isang karangalan na dapat mo ipagmalaki. Nahihirapan kang muna. Hindi. Sasaksakan kita ng misyon. Kailangan kang gumaling, Maring. Pilitin mo limutin ang iyong kasawian at nang tumalab ang gamot nito. Gagaling ako agad. Alang-alang sa inyong kabutihan loob ay magbabalik ang dati kong lakas. Nais ko sanang ako rin ang makagawa ng inyong trahe de boda. Yan ang gusto ko. At hindi lamang ang pagtahi ng aking trahe de boda ang dapat mong isipin. Hangarin mo rin na balang araw ay makapagsuot ka ng damit ng pangkasal. Patay na ang aking puso. At nasawi ka na ba sa pag-ibig? Maring, magsapat ka sa akin. Nais kitang tulungan. Kung ano man ang nakabibigat sa iyong kalooban, ay sabihin mo sa akin. Patawarin ninyo ako, doktora. Ipaubayan na lamang niyo sa akin ang lihim ng aking buhay. Huwag mong gawin yan. Kailanman ay hindi magbabalik ang sigla ng iyong buhay. Yung pananatili mo, may limang may puso. Maring, ikaw ay may karapatang lumigaya muli. Lumigaya upang magdusa naman ang iba. Anong ibig niyo sabihin? Sinabi ko na sa inyo, ipaubayan na ninyo sa akin ang lihim ng aking puso. Hindi kita pipilitin. Ngunit ipaubaya mong ipagpatuloy kong paggamot mo sa iyong karamdaman. Huwag na sana kayo mag-abala pa. May kalayuan din ang bayan ito sa Maynila. Hindi na ako kailangan pumarito pa. Ipangako mo lamang sa atin na kung ano man ang ipapipiling ko kay Sayang ay susundin mo. Ngunit, doktora, yun lang ang hiniling ko sa'yo. Aalis na ako. Salamat sa inyong kagandahan loob. Bakit hindi niyo sinabi sa akin na pupunta kayo sa Jose? Sana'y nakasama ko at nang naipasok kayo ng gusto. Sumama na kaya ako. Sinabi ko sa'yo. Bakit hindi? Di mo ba alam ang taga-roon ako? Alam ko. Ngunit ang ibig kong sabihin ay kung makababalik pa roon. Wala. Eraso, meron akong pagtatapat sa iyo. Nais ko sana magsapat ka rin sa akin. Tungkol sa ano? Nagpapasalamat ko at nakarating ako sa iyong bayan.
Kung di ay ubusan na sanang matago sa ating isang lihim na pagsisisihan pagdating ng araw. Anong lihim yan, Flora? Kilala mo ba si Maring? Hindi mo ako sinasagot. Kung ang tinutukoy mo ay tungkol sa aking naging asawa. Siya ay malaw ng namayapa. Kailanman na hindi mo binanggit na ikaw ay may asawa. Hindi pa lamang tayo nagkakaroon ng pagkataon upang magkanig tungkol sa bagay na yan. Kung sa pagkakataon ay marami. Baka naman sadya mong ibig na ilihim niya sa akin. Ano pang ipaglilihim ko? Sinabi ko na naman sa iyong si Maring ay patay na. Gerardo, si Maring ay buhay. Hindi lang minsan kami nagkausap. Sukat pa bang hinag kita ng paliwanag? Ang ngalangkot paniniwala ay natamaan siya ng bomba na kasama kanyang ama. Yan ay napag-alaman ko nang sila'y hanapin ko sa Nase. Paano siya magiging buhay, Flora? Huwag ka na mag-alinlangan. Si Maring ay buhay. Buhay na katulad ng larawan na pinigyan mo sa kanya. Sinabi siya. Tungkol sa'yo'y wala. Flora. Hindi ko malaman kung anong sasabihin ko sa iyo. Gerardo, sa nakita kong inaasa ni Maring, siya ay may pusong sugatan. Ngunit siya ay hindi tumarating. Nalaman ko sa inyong mga kababayan ang buong kasaysayan ng buhay ni Maring. Kung paano kayo pinagtali ng kapalaran. Bakit pinagsambantahan ng pagkakataon na yun? Nang hindi mo siya matagpuan ay tinalikuran mo na siya at lubusan ng lilimot. Flora, ako ay hinahatulan mo sa isang pagkasalang hindi ko ginagawa. Kapag siya hirap, ang kanyang paniniwalay, sadya mo siyang pinapayaan. Yan ba'y totoo? Flora, may karapatan ka nga maghinala sa akin. Palibasa ay nagkulang ko ng pagtatapat sa iyo tungkol kay Marie. Ngunit marangal ang hangarin ko sa naging buhay ko nito. Inibig kita, Flora, sa paniniwalang malaya ng aking puso sa paghanap ng kaligayahan. Pinangako kong iharap kita sa dambana. Sapagkat alam kong wala na akong ibang pananagutan sa buhay. Flora, Iniibig kita, Gerardo. Walang katulog ng pagmamahal na inuugol ko sa iyo. marahil meron pa tayo magagawang paraan sa ikalulutas ng suliranin ito. Para ano pa? Sa harap ng lipunan ay meron na akong pananagutan sa nalalapit nating pag-iisang dibdib. Ito na loob. Flora, Iwanan mo muna ako sandali. Flora, Ito na loob. Sige na tayo mag-usap. Hello? Flora? Oo, ako nga. Ako si Luz. Nabalita kong ikakasal ka na. Totoo ba? Oo, Luz. Pinapansin kita. Kahit maniwari na bigaya kayong dalawa. Narito
mag-asawa sa Baguio eh. Inaasahan ko magkikita-kita tayo dito sa araw ng iyong kasal, ha? Kailan nga ba inyong kasal? Hello? Flora? Hello? Kinalaman ko ang tagumpay mo. Hindi sa pag-ibig. Sa'yo na siya, Gerardo. Kumahanga din sa akin ay maging tulay lamang sa ikatutupad ng iyong pakay ay dinaramdam ko. Ako'y Pilipino at higit sa lahat ang aking lahi at bayan mo na bago sa iba. Nararamdaman ko na sila mabigat siya ng kalooban. Ay maghulit lamang tayo mag-usapan na. Huwag mong tatanawin na loob ang pagkakaligtas sa safe sa kamay ng mga akon. Kumahanga din sa akin ay maging tulay lamang sa ikatutupad ng iyong pakay ay dinaramdam ko. Ang magagawa mo? Ang pangyayaring ito ay dapat mong harapin tulad ng sangkawal sa larangan ng digmaan. Tulad ng isang kawal. Mabuti pang harapin ko ng 1,000 kaway. 10 na kanilang mga sandata. Kaysa sa 2 puso ng babae. Lalo lang kay Flora. Wala na akong sapat na lakas ng loob upang umarap sa kanya. Minamahal mo siya, hindi ba? Higit pa kay Maring? Paano kita mabibigyan ng payo kung hindi kita mauunawan? Wala na kayong dapat pangunawain. Maaari ko bang timbangin ang aking pagtingin sa isa't isa sa kanila? Kung yan ang katwiran mo, ang may papayo ko sa iyo eh. Katulad ng sinabi ko na. Bago ka magbalik kay Maring, umarap ka kay Flora. Magtasaktas ka niya. Sinabi ko na sa inyo hindi ko magagawa yan. Hindi ko na maaaring pasakitan pa si Flora ng harap-harapan. Yan ay magagawa mo. Opo. Hindi mo ba ako patutuloyin? Hindi bigla sa'yo, Gerardo. Tuloy ka. Ano, Rosing? Kumusta ka? Mabuti naman. Si Maring. Sandali lang ha. Magsasay ka muna at sasabihin ko sa kanya para hindi rin siya mabiglang katulad ko. Ano ko ba? Bakit ka nagkakaganyan? Maring, huwag ka mabibigla. Baka ka mabilat. Ano ba pinagsasabi mo yan? Si Gerardo, narito siya. Si Gerardo? Anong kailangan niya? Papasukin ko ba? Oo. Wag, Rosing. Sabihin mo wala ako. Maring. Kumusta ka, Maring? Katulad din ng dati. Kumusta ang iyong karamdam? Mabuti na ako. Hindi mo ba ako paupuin? Maupo ka. Ganito bang ipasasalubong mo sa akin? Pagkatapos ng mahabang panahong hindi natin pagkikita. Paano ang ibig mong gawin ko? Mapait na sa iyong kalooban ang aking pagbabalik. Huwag mo naman akong paghiharapan ng ganito. Para bang ibang tao ako sa iyo. Bakit ka pa nagbalik?
Huwag mo muna akong hatulan, Maring. Alam kong mabigat ang aking pagkakasala sa'yo. Ngunit yan ay dala ng paniniwalang ikaw ay kasamang nasawi ng iyong ama. Nangyari na rin lamang yan. Ang mabuti pa ay ipagpatuloy mo na ang ganyang paniniwala. Alang-alang sa nalalapitin yung pag-iisang dibdib ni Flora. Maring, Huwag mo na akong alalahanin. Sa ganang iyong ikaliligaya, ako'y isang bangkay na mananatili hanggang sa huling sandali ng aking buhay. Maring, bigyan mo ako ng pagkataong mapatunayan ang katotohanan ng aking sinabi. Nakapagtiis na ako. Nakapaghintay na ako hanggang sa mga sandaling ito. Ano pang ibig mo? Magpanibagong buhay tayo, Maring. Huwag mo lang ulitin pa ang ating mapait na kahapon. Hindi kita sinisisi, sapagkat ako ang may kasalanan. Hindi ako nakinig sa mga pangaral ng aking yumaong ama. Ako ay narahuyo sa iyong balat kayong pag-ibig. Hanggang ngayon pa ba naman ay ganyan pa rin ang paniniwala mo? Ako ba naman ay mag-aaksaya ng panahon magbalik sa'yo kung yan ang nasa sa loob ko? Kung hindi natagpuan ni Flora ang katotohanan, magagawa mo kayang sumilip na lamang sa tahanan ito. Magbalik ka na sa kanya. Mahabag ka kay Flora. Hindi na ako makababalik sa kanya. Yan ay nasa sa iyo na. Napakalupit mo, Maring. Dinaramdam ko. Ngunit, ito'y para sa kabutihan nating lahat. Ipagpaumanhin mo sa akin ang oras na ito ng aking pagpapahinga. Maring. Rosing! Ako'y may karamdaman at si Flora ang gumagamot sa akin. Siya'y walang kapal. Rosing, aalis na raw si Gerardo. Bakit ang galit si Gerardo? Gerardo, saan ka pupunta? Wala. Nandiyan ba siya? Oo, nandun siya. Tuloy ka. Flora? Flora, narito si Gerardo. Tuloy ka na. Oh, iiwanan kita, ha? Gerardo, magtuloy ka. Maupo ka. Huwag na. Salamat. Bakit nagmamadali ka ba? Hindi naman. Meron lang akong ibig sabihin sa'yo. Ano yun? Laura. Huwag mo na sabihin. Ang lahat ay nauunawaan ko na. Kalabisan na nga lamang ang sabihin ko pang ikaw ay malaya na. At kailanman ay hindi ako nagkaroon ng karapatan sa iyong puso. Huwag mong sabihin niya, Laura. Bakit natin iiwasan ng katotohanan? Ako'y walang naman loob sa iyo. At maging kanino man. Nalalaman ko yan. Ngunit, meron kang pusong sugatan. Huwag mo akong kapagalan. Yan lamang ang hinihiling sa iyo.
Maring ay asawa mo. Katungkulan mong bumalik sa kanya. Siya'y dakilang babae. Halok kang dakila, Flora. Palagay ko, nasabi ko na sinadya ang dito. Tinataway mo na ba ako? Oo, Flora, utang na loob. Doktor and Mrs. Garcia? Oo. Alam na po. Mapalad ka, Maring, sapagkat nalalaman kong minamahal ka ni Gerardo. Pero huwag mo ng pag-aalinlanganan. Kaya't inaasahan ko na sa mga sandali nito ay magaling na magaling ka na. At inaasahan ko rin na nagbalik na ang naglaho mong kaligayahan. Ako naman ay di maglalaon at tutungo na sa Amerika. Ako'y nahirang na isang pensyonada. Maring, idalangin mo ang aking tagumpay at gayon din naman ay idadalangin ko ang kaligayahan ng inyong pagbabagong buhay ni Gerardo. Ang inyong kaibigan, Flora. Chayo, walang katumbas ng pagpapakasakit na ito ni Flora. Sana'y makaganti ako sa kanya kahit na sa anong paraan. Bakit hindi mo siya pasalamatan bago siya magtungo sa Amerika? Yan ang unang nararapat kong gawin. Kailan ba siya alis? Bukas. Bukas na? Maaano mo ba akong samahan? Bakit? Malakas ka na ba upang magtungo sa airport? Oo. Masasamahan mo ba ako? Bakit naman ako pa? Ang mabuti, kayo na ni Gerardo magpunta roon. Siya'y wala na. Ako ang may kasalanan. Itinaboy ko siya. Salamat at magaling ka na. Flora, hindi ko malaman kung paano ko masasabi sa'yo ang nasa sa aking bisbis. At ano pa naman ang dapat mong sabihin? Ang aking walang hanggang pasasalamat sa iyong kabutihang loob. Si Gerardo, hindi mo ba kasama? Ha? Naiwan pa siya, Flora. Huwag ka na magkaila. Ipinagtapat sa atin ni Chayo mo lahat. Bakit hindi mo siya tinanggap? Siya yung asawa. Ako ba naman ay kailangan pang magpaliwanag? Flora, huwag mong dalhin sa iyong pag-alis ang aking suliranin na ngayon ay itinuturing kong tapos na. Yan ang hindi magagawang tapusin, Maring. Siya'y magbabalik sa'yo.
ipagpatawad mo ang malabis kong panghimasok sa iyong buhay. Sapagkat sinulatan ko si Gerardo. Kaya inaasahan kong darating siya ngayon. Ginawa mo yun? Announcing the departure of Philippine Airlines flight number 103 for Guam, Wake, Honolulu, and San Francisco. Flight 103 is now loading through gate number 8. No smoking beyond the gate, please. Flight 101 is going to unload at gate number 6, located at the south end of the terminal building. The public is requested to refrain from coming in contact with passengers and crew members prior to quarantine and customs clearance. Bakit kaya wala pa si Gerardo? Baka maiwanan. Sige na. Diyan kayo, ha? Good luck. Bye. Madali ka, Gerardo. Sumasakay na mga pasahero. This is